Tumawag ka na? Okay. Ayan. Good morning. Magka-camping uli kami. And kami ni wife. Plan namin mag-camping is may Tanay again. And it's going to be a river side camping. Ang pangalan ng campsite is Empire Dragon Campsite. So, magka-catch and cook din kami kung makakahuli. First time ko din kasi mangisda. So, hindi ko sure kung kayang makakahuli kami. In any case, may mga ulam naman din kaming dala. So medyo madami kaming dala ngayon. Pero let's go. Pero madami aso sa ano, nakakatakot. Yung problema dito ng mga ano eh, napabayaan nila yung mga aso na ganyan. Bakit? Naka-helmet naman? Naka-half face lang. Wala ka. Tumawag ka na? Okay. Overshoot yata. Ayun. Magla-left tayo dito pag after ng Manukan. Daming campsite. Maraming campsite dito talaga. Sa area na to. Nasaan yung Empire? Sa may baba pa yun, sa doon. Continue for 6 kilometers. May ano? 10 pesos. Yes, thank you. Medyo matarik na rito yata. So, tahan-tahan tayo. Check brakes. Natanggal. Natanggal. Sinara ko na. Daming aso rito. Mamaya may bee. Na to. Sobrang delikado. Daming aso. Dapat dahan-dahan ka lang talaga dito. Pwede yung mga Actually, alam ko sabi nila yung iba daw talaga nag-aaso ng ganyan sa mga kalsada nila para hindi humataw yung mga tao. drive. Kasi ano, pero ano, parang ni-risk lang nila yung buhay ng aso at saka ng tao din at the same time. Saan? Wala namang Ito. Empire dyan ah. Empire Dragon. Baba ako? Ah. Sige, maglalakad lang ako. Sige, baba ka. Balahaw siya. Tulungan natin. Kaya pa. Madadalas tayo dito pag nagkataon. So, hopefully kayanin ang bato. Saan siya naman? Tagit na. Okay, goods. Tayo naman. Uy, my heart. Ilang beses dumulas yung gulong ko. Pag ganang dumudalas talaga, kailangan gas ka lang. Pagka pumeno ka, lalo kang sasemplang. Ito yung tulay. Sakto-sakto lang pala. So, medyo nakakatakot siya. Doggy. Empire. Sige. Sundan lang natin siya.
Grabe. Ay. Grabe yun. Kailangan talaga pagka sa ganun, malakas ang loob mo. Oras na mag-doubt ka. Nako. Ano lang mga bato. Grabe ko off-road dito. Parang mali yung dala kong motor ah. Grabe ng adventure to. Buhangin naman. Grabe. Kaya pa, baby. Dulas masyado. Hindi, yung gulong ko hindi pang sa ganito. Grabe. Dapat yata mud tires yung gamit ko dito. Grabe lang dito, intense. Walang pahinga. So, yan. Medyo dito na lang kami kasi doon malapit sa kalsada. So, laging dadaanan. Kaya naisipan namin dito na lang kami sa may malapit sa fish pond. Hindi naman yung river. Accessible lang. Pero at least dito hindi maingay kapag may dumadaan. Shucks. Ulas. Set up na tayo. So, kasi dahil maliit yung tent namin last time, so bumili kami ng bagong tent. Medyo mas malaki na siya this time, pang 4 person. Before kasi pang 2 person lang. So, paglalatag na kami ng tent. So, ito yung fly sheet sa ilalim. So, wala akong mahanap na kasing laki ng tent. So, ito yung bili ko yun sa Black Dog. So, hopefully, enough siya sa space. Wala pa tayo. Yan, lumipat kami from dun sa kabila kasi ang dami pala langgam. So, natapakan ni Macy's. Pinagkakagat siya. So, kaya lumipat kami, lumayo kami dun sa area yun. Check namin yung area kung may mga langgam pa. Kasi mahirap yung nakasetup ka na, tapos saka mo malalaman sa banday pala langgam. So, dapat talaga lagi i-check mo na yung ground. Ito yung bagong tent na binili namin, Moby Garden. 4 person to. So, ngayon natin siya ma-test. Okay. Sige. Thank you, sir. Ang bait nila kuya kasi medyo madilim. So, nag-provide sila ng additional light. Ito. So, ngayon medyo maliwanag na para sa camera. Tuloy na natin yung setup. So, mas malaki na yung space natin. Super laki na. Hindi na siksikan. Kailangan i-push yung mga gamit para magkasya. So sabi ni Kuya, minsan daw may mga aso dito na
kumukuha ng pagkain. So, parang safe na ilagay sa loob ng tent kapag iiwan yung mga pagkain. Nasaan yung kitchen? Saan ka ba? Ito, tali to. Ay, pupunta siya sa ano natin. Tapos na tayo mag-setup. Dinala nga pala namin ito yung aming mini parang cooler or freezer. Tapos bali ang nakalagay dito is kasya kasi dito isang buong bloke ng yelo. So kahit dalawa pa pala. Yan. Sa Shopee ko lang ito binili. Yan. So, ayan. Medyo natunaw na yung konti. Dito ko inalagay yung mga karne. So, ginagawa ko, pag kumukuha ko ng kari ganito, papalitan ko na lang ng isa pang in-can. So, yan. Nandito rin yung hotdog tsaka yung ating bacon. Tsaka pag need ng ice, eto, sama ako ng mga ganito. Yan. So, pwede ko ilagay yan dun sa iniinom para malamig. Magluluto na tayo. Dito ko na nilagay yung mga rekado. Planong lutuin ngayon is pares. Pero dahil hindi natin kayang magpakulo ng or ang tawag doon, papalambot ng karne ng 3 oras. So, ang gagawin natin is yung beef tapa na lang na nabili namin sa dali kanina, yung gagawin nating pinakakarne. So, dito ko nilagay yung mga rekado. May itlog na pula pa pala. So, yan. So, bumili rin ako ng bagong stove na magagamit natin. Ito yung nabili natin last time na bagong stove. Itong rocket stove, yung parang gawin niyang patagilid. Tapos itong head. So, ganito siya buuhin. Camping moon siya. Ito naman is mountain hiker. So, ito yung mas maliit na version para hindi ganun kalakas yung apoy. Pero pag kailangan natin ng malakas na apoy, meron naman tayong mas malaki pa na stove. Yung malaki nating stove. Ayan, ganyan siya. Parang medyo rocket stove siya. So pag kailangan ng mas malaki, pwede itong gamitin natin. And ito naman, ito kasi yung isang dumating na yung flat naman. So pwedeng dalawa tayo. Yung isa dun magsaing. Dito ang gamitin natin. Yan yung dalawang stove natin na gagamitin ngayon. Ito tayo. So, magigib muna tayo ng tubig. So, tignan natin yung CR nila. Malinis naman. So, may ilaw din, may tubig. Meron din lababo dito sa kapila. Dito. Let's go! Ikat tayo sa, tignan natin yung buong setup mula rito sa side na to. So yung setup ng aming tent. Binigay ni kuya yung ilaw na yon kasi napansin niya medyo madilim sa side na to. Kaya nag-provide sila ng ilaw. Kami lang kasi nandito sa campsite. So medyo madilim. So yan, magsasayang na tayo. So yung bigas natin, konti lang actually yung dinala kong bigas kasi
konti lang naman kami magkanin. Tapos, ito yung takoking, maliit na takoki na lang. Kasama kasi ito na itong, yan, may maliit na takoki. Yan. Pero, magkasan muna natin to. So yan, hugasan na natin yung bigas. Gusto mo, lagyan natin ng something. Ito mas stable siya dito. So yan, binaba ko muna dito yung kasi baka malaglag doon sa taas. Ayan, medyo paluto na yung kanin, tatakpan na natin yan. Pero habang nagluluto yan, hihiwa na tayo ng mga recados. Sunog na yung kanin, mahal. Naamoy ka na. Patayin mo na. So yan, so ito yung sibuyas, bawang, luya, bay leaf, ano ba sa Tagalog? Tapos star anise, 2, peppers, saka patis, and sukal. Ayan. Yan, magluluto na tayo. Dito ko na lang lulutuin kasi konti lang naman. So yung gagamitin nating karne is beef tapa. Nabili lang namin sa Dalian. Dito yung mga condiments natin, yung suka, toyo, honey, tsaka yung ating oil. So, lagyan natin ng oil. Pababa pala siya. So una natin lalagay yung garlic. Baka matalsik ka pa. So brown lang natin yung garlic. Tapos isunod natin yung ilalagay na natin yung beef tapa. Maglalagay na tayo ng toyo, suka, at patis. Actually 6 lang ng toyo, tadyahan lang naman. Normally 6 spoons lang ng toyo. Kasi nga parang ang concept nito parang adobo lang naman talaga siya actually. Suka yun nilagay natin. Nilagay natin yung patis. Free na yung bonfire nila? Oo. Kasama sa free na bonfire. So, yan, nagpunta si Kuya, nag-offer sa bonfire. Sabi namin, after na namin kumain. So, ilagay na natin lahat. Luya, bay leaf. Wag din lahat ng bay leaf. Ang dami masyado. And yung 2 star anise natin. Yan ang mahalaga. Pepper na rin. Tapos Nor, since hindi tayo nagpakulo ng kumbaga sa pares yung talagang ilang oras para manuot yung yung lasa niya, kailangan natin lagyan ng more. Lalagyan din natin yun ng water, pero lagyan natin muna to. Tapos pagtagal na natin yung tubig. Tansyahan lang to. Lagay natin lahat. Kung gusto nyo ng
malapot talaga as parang pares, pwede kayong maglagay ng cornstarch. So mahalaga yun. Pero kami naman, since hindi naman namin, hindi ko prefer yung ganun yung malapot. So okay na rin yung ganito lang. So lalagyan ko na rin pala ng asukal. Ito yung tatansyahin mo kung gusto mo yung mga miss na miss. Pwede mong dagdagan o bawasan ng asukal. Depende sa panlasa. So, pwede kayong magdagdag ng asin. Ito yung ano natin. Ayan. May kumpleto na rin dyan. Pero, pwede kang magdagdag ng konting asin. Ayan na natin. Solid. Medyo pakuluan na lang natin ng matagal para na fully maluto lahat. Pero yung lasa, pasok na. So yan na, luto na lahat. Nakakain na kami. Ito yung aming kanin. Wow, naayos naman. And yung pares. Tapos na kami kumain. Ay, busog. Mamaya, bonfire naman. Dun. Siset up pa ni Kuya. Sabi namin 9 o'clock, wala pang 9. Then after that, meron daw silang wifi. May option kayong mag-wifi, pero dun banda, medyo malayo. Magbabayad lang ng 150 per phone daw. So mamaya pupunta kami doon para i-check ang mga kids. Kailangan ng wifi. Kasi no signal talaga dito kahit anong SIM. So yun. Pahinga lang muna. Baka sumabog. Scary. Hindi po yan sasabog. Wait, sumabog nga. Wow, ang lakas. Kinabahan ako. Kumalat yung apoy sa ano. Pero ang ganda. Okay na pa. Thank you pa. Tara, pwede tayo lumapit. Kuya, Hindi na ito sasabog. yung doon, may malapit na kalabaw. Kalabaw ba yung baka? Kalabaw yun. Okay lang yun. Kumakain lang naman. Kumakain lang naman ang mga puno. Oh, dito? Di, dyan lang eh. Nakatali yun? Okay. Okay. Thank you, kuya. Dito muna tayo. Upo tayo dito sa tabi ng bonfire. Asawa ko matatakotin. Oh, kita-kita nga eh. Sa katol. Nasa iyo yung katol. Ayan na. Matutulog na kami. Good night. Medyo nakakapagod yung araw na to. And medyo late na rin kasi kami nakapunta sa campsite. So, ang plano sana namin, mangingisda muna. Tapos, yun yung dinner namin. Pero dahil late na kami nakapunta sa campsite, so, baka yun na lang yung lunch namin. Okay. So,
Tutulog na kami. Good night. Ganda dito. Meron kami mga sakit eh. Mga butsipon kami. Hindi sana namin tutuloy yung camping. Pero dahil nabook na rin namin, so tinuloy na namin. Worth it naman. Sinasolo namin yung campsite. Baka nagulat sila dyan makita. Kasi nga umabot din yung palaro. Eh may mga pananim sila. Nakain yun. Nangatay ako. Ay, oh, wet mo. Simple. So, mamimingwit na tayo. Kaya natin makahuli ng isda. Oh. Kakaya. Walang worms. Kawawa naman yung worm. Nakakuha si Daddy ng isda. Wow, very good ka, Dad. May isda siya. Ano kayang isda yan? Parang butete. Maliwag ka. Dahan-dahan lang, madulas ka dyan. Uy, talaga na. Wow. First catch. First and last catch. Ano ba to? Hito? Hindi ko alam. Oh, ay! Wala siya. So, punta ka dito para manghuli ng isda para mag-cash and cook. Pero dahil masyado siyang maliit, hindi natin siya niluto at nakawalan na lang natin siya para lumaki. Sa camping, madalas may plano kang isi-set in mind pero most likely hindi mangyayari.
But at the end of the day, yung experience, yung adventure, yun yung nagpapasaya. Yeah, tigo na tayo. Ang lamig! 1, 2, 3. Saan ka tumawid? Yan, dahil 4 na kami nakarating, or almost 5 kahapon. Ang out namin today, 2. Maganda sa campsite nito, flex time sila. So kung anong oras kayo nakapunta, 22 hours nun kayo aalis. So hindi siya yung specific time. So anytime pwede kang pumunta. So eto, since wala kaming isda na ulam, pero buti na lang may itlog na pula kami. So yan, ito yung itlog na pula. Magla-lunch na kami, then after this, impake na. Maliligo na kami, then uwi na. Kain tayo. Pasensya na doggy, wala naman pagkain. Huli. Huling isda. Makain ka pa ng itlog. Itlog na pula. Gulay. Ayan yung travel bag. So, dito na ako. Liligo. Emperor Dragon campsite. Actually, maganda talaga siya. Dan lugar, maganda yung okay din man yung amenities, and marami kang kumbaga activities na pwedeng gawin. Yun yung isa rin sa highlights niya. Pwede ka mag-fishing, bonfire, and may mga pools. So medyo hindi lang siya super accessible sa especially yung mga motorcycle, yung mga scooters, kasi medyo mahirap yung mga dadaanan papunta. It's a good place na pag gusto mo talagang lumayo. And maganda dito kasi dahil hindi siya ganun ka-accessible, hindi din siya matao. So pag gusto mo yung medyo hindi mataong lugar, ito yung site na pwede kang makapagpahinga. Ay, tatanggal mo na. Kapit sa naman.
Grabe yung experience na yun. Actually, enjoy naman kasi talaga ang camping. And yung adventure, yung minsan talagang habol ng mga tao doon. Ako, personally, I love the adventure of camping. Kumbaga yung gano'n, yung exciting, yung extreme. And yung rest na rin niya. And yung, kumbaga yung silence. Katahimikan. So, kaya, nagka-camping. Masaya naman yan. Medyo may hirap, medyo may pagod, pero yung saya nung being one with the nature, yun yung may enjoy mo talaga. And one reason din kung bakit nagbi-video ko, sinasama ko kayo, is para makita nyo rin at ma-enjoy ninyo. Sana si Mami. Okay, so pauwi na rin kami. Ang daming baka. Uy, baka! Naka-video ka ba? Oo. Ang cute, may mag-ina pa. Oo nga, ang dami. May baby. May baby lang isa. Ang lalim mo. Yun. So, ito na yung siguro yung end natin. Ating video, ating adventure. And maraming salamat sa mga sumama sa amin hanggang sa dulo ng video. And comment nyo na lang sa baba sa ating comment section kung saan nyo kami naman gustong mag-camping. And don't forget to like, subscribe, and share nyo na rin sa mga kaibigan nyo para makasama sila sa mga susunod na camping at adventure natin. Maraming salamat. So, this is the end of the video and goodbye.